i-address natin yung ano, yung sustansya kung meron man ng paki-insulto ng China sa pamamagitan nitong AI-generated video na ito. Explain ko na sa viewers natin para hindi na nila kailangan panoorin. Okay? Again, ang depiction sa atin dito, unggoy, nakasalakot, nakabarong, nasa makeshift stage diyan sa West Philippine Sea, tapos kumakanta. Yung unang kanta, parang wala sa tono o mali yung lyrics. Kaya pinalitan. Kasi pinapalabas na utos-utusan tayo ng US. Ito yung script. Until ni-revise yung kinakanta, nilabas yung arbitral victory. Ito po yung napanurunan natin ng 2016 at dinescribe ni Rodrigo Duterte na simply a piece of paper na pwedeng itapon sa wastebasket. Tapos yung bandang huling bahagi ng napakaikling video na yon, parang pinalabas na wala na sa script, ginamit tayong bala ng ano, at yung isinubo tayo dun sa water cannon ng China. Yes. So pinalalabas na parang tayo yung yung nagbe-bait sa China para gawin sa atin yung pambobomba ng tubig at pangharas. At ang may kagagawan daw dito, US. Kasi yung ganyan, pwedeng pag hindi na ipaliwanag ng maayos at paulit-ulit, pwedeng tumatak po sa isip ng mga tao, including Filipinos, hindi po ba? So, kindly correct this grossly, this bare-faced lie that I just described. Well, thank you, Sir Christian. No? Ang una sa lahat, kailangan nating i-clarify, bakit ba tayo nag-file ng arbitration case against the People's Republic of China? In my conversation with Justice Carpio, in-explain niya ng napakahaba at napakaliwanag. The real reason that prompted President Noynoy Aquino to go for arbitration is the 2012 Scarborough Shoal standoff. Ito ang naging pinakapangunahing dahilan kung bakit President Noynoy decided to go for arbitration. No? And then, so yung argument na dinikta sa atin to ng Amerikano, debunk na natin agad dyan. No? Hindi Amerikano nagsabi kay President Noynoy Aquino na kasuhan ang China sa arbitration court. Secondly, yung pagkapanalo natin sa arbitration was actually deliberated and heard ng mga arbitral court. May judges na 5 rito na duminig dito. And for the Chinese government, hindi sila nag-participate. But it's also important for us to know na ang arbitration court is actually created ng UNCLOS, which the People's Republic of China is also a signatory. Ibig sabihin, nag-agree sila sa UNCLOS kung paano ma-settle ang dispute mechanism na sa pagitan ng mga bansa. So the mere fact that they signed UNCLOS, they should agree regarding arbitration, but they opted not to participate. So for those people who are arguing na hindi naman kasi sumali China dyan but it's beside the point. No? The arbitration is part of UNCLOS and that is the dispute mechanism na nandito sa UNCLOS. Ngayon, napanalo natin ang decision na to ng 2016 at 10 taon na natin itong isini-celebrate. Of course, noong mga unang panahon ni Pangulong Duterte, this was not something to be celebrated about. No? But for the 10th year anniversary, nakarinig din tayo ng 13 bansa na nag-issue ng joint statement para bigyan ng halaga ang 2016 Arbitral Award and to say that this is final and binding and that this has to be enforced. No? So, para sa akin, for those people na nagsasabing wala namang naniniwala sa arbitration case na to, hindi rin yan totoo. No? More countries now are recognizing the Arbitral Award. No? So, ang China, sila na lang ang naiwan sa paniniwala na una, hindi ito valid. Pangalawa, dictated ito ng Amerika. Pangatlo, wala namang nabago ito. Over the years, the mere fact that more countries are supporting the Arbitral Award and more countries are helping us, deepen our security arrangement with other countries and even participate sa multilateral maritime coordinative activity ng Armed Forces of the Philippines. This is just a proof, na nobody really recognizes and supports the illegal 9-dash line of the People's Republic of China.
ang pinakamahalagang para sa mga tao na wala namang nagsabing ang West Philippine Sea sa Arbitral Award ay sa Pilipino eh. Ang pinakamahalagang pinanalo natin sa 2016 Arbitral Award ay ang katotohanan na ang illegal na 9-dash line ng China ay walang legal na basehan at batayan. And for me, that is the most important victory that we have. Okay, tsaka idagdag na rin po natin yung isa sa mga pinalalabas ng China na wala naman daw gulo diyan sa West Philippine Sea kung hindi daw tayo nagsisimula. 'Di ba pinapalabas nila na yung mga mangingisda, yung Philippine Coast Guard, kayo yung nag-i-invite ng trouble. Kasi kayo yung kumbaga gusto niyo instigate yung confrontation, tapos may media para palabasin na biktima yung Pilipinas when in fact tayo din nag-instigate. Pero bago ko po bago kayo mag-reply, yung palang kalokohan no? Parang imagine niyo sinuntok si Rear Admiral J. Tariela, solid sa panga. Tapos nung nagreklamo siya, ang sabi, hindi ko naman siya sinuntok eh. Hinampas niya yung panga niya dun sa kamao ko. Ganun yung dating eh. Di ba? Sobrang sorry for the term, no? Pardon my French, katarantaduhan. Go ahead. Yes, Sir Christian, no? Yan yung naratibo ng China na ang tanging dahilan kung bakit tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea ay sinasadya ng Pilipinas, no? So, tama yung tanong mo. Ang ibig sabihin ba kaya nawa-water cannon ang ordinaryo mangingisdang Pilipino dahil pinili nilang magpa-water cannon? Talaga bang ang mangingisdang Pilipino ay tumapat sa barko ng China Coast Guard sabing i-water cannon nyo kami dahil ito ang nasa script? Ang tanong na, ang Philippine Coast Guard, binangga kami kasi nagpabangga kami? Or ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Diba? So, this is really absurd argument. And yet, ang China, paulit-ulit nilang ginagawa to confuse not just the Filipino people but even the international community to portray us na tayo ang nanggugulo at nagpapataas ng tension sa West Philippine Sea. But in reality, we are the one receiving the bullying, and the reason why there is an escalation is because we didn't provoke China. It's actually China who decided to increase tension and harass the Filipino fishermen and even bully our smaller Coast Guard vessel. Alam mo, Sir Christian, lagi kong ine-explain sa universities whenever I engage our students. Ang Philippine Coast Guard vessel, napaka-cute. Para siyang isang Toyota Wigo lang. No? At ang size ng China Coast Guard vessel is a 16-wheeler truck. At ang bilang nila kapag nangharas sila ng Philippine Coast Guard, siguro pinakamababa na ang 3, minsan 5. So you can just imagine, ang isang Toyota Wigo na kotse na pagkaliit-liit, napapalibutan ng 3 hanggang 5 na 16-wheeler truck. Paano ka makakapag-provoke ng isang 16-wheeler truck dahil gusto mo lang, right? Yun nga napakaliwanag din. Sa ganitong discussion, sa ganitong platform, napakaliwanag po ng kung sino yung tama at sino yung mali. Ang problema natin ay ganito sa mga viewers natin. No? Pag pinakinggan po natin itong mga Pinoy na kumakampi sa China, itong mga Chinador, nuance yung messaging nila eh. Diba? Hindi nila dinidiscuss in terms of black and white. Na masama yung China, biktima yung Pilipinas. Doon sila nagpupunta sa nuance narrative, which has many different layers. Diba? Sinasabi nila, ayaw natin ng gulo, dapat nakikipag-iibigan tayo sa kapitbahay natin. Diba? Parang ganun yung pinapalabas nila para makubli yung pinaka-obvious na issue, which is basically the elephant in the room. Na tayo may karapatan sa ating karagatan, pero itong isang bansang higante na dihamak na napakalayo dito sa ating exclusive economic zone, hindi tayo pinapayagan na pakinabangan yung mga resources na ayon sa batas ay para sa atin. Diba? So far, paano nyo kina-counter yung mga ganyang nuanced narratives ng mga Chinador and other pro-China social media personalities, for instance? Well, una sa lahat, Sir Christian, tinanong kay former National Security Advisor, General Eduardo Añayan dati, how do we respond with fake news and misinformation? Ang sagot niya napakasimple lang. We just have to keep on telling what is the truth.
And that's what we have been doing. Kasama natin ang mga media, personalities, mga journalists natin dito sa Pilipinas. Of course, they are the tellers of the truth. So with the pictures and the videos na nakuha nila sa mga insidente, they help us counter all this fake news and disinformation. And of course, it's important for us to respond back immediately. Mabanggit ko lang, Sir Christian, no, maisingit ko lang din. One good example of this is the Batanes issue. Kung maalala mo, Mm. Sir Christian, a few days back, naging issue Yeah. ito. Ang China also, China, so-called China scholars, no, ang nagsabi daw na ang Batanes ay parte ng Taiwan, therefore ito ay parte ng China because of the One China policy, of course. Pero Mm. we immediately responded back. We never really waited for the official statement from the Chinese Communist Party na angkinin ang Batanes. Because the way they float misinformation and fake news, they're actually using trial balloon, no? Yeah. To change the narrative. And for me, ang pinaka first trial balloon nila is the scholars, no? And then kapag walang nagreklamo, ipapasa uli ito sa next trial balloon. Ito na yung state media. The state media will amplify it, and then again, if it's not noticed or nobody complained, it will already be a policy statement a few years after. So, tama na unang labas pa lamang ng mga scholar na sabihin na ang Batanes ay parte ng China, nag-respond din agad tayo. Secretary Gilbert Chodoro, Secretary Oban, the National Historical Institute, and I, myself, no, issued statement to counter etong narrative na to. Bago pa tuluyan, nasabihin ng China 5 years after na kanila na talaga ang Batanes. And as a result, natanggal na, no, sa social media nila ang Jinnang University etong claim na ang Batanes ay part ng Taiwan. Do you think that's the end of it? Kasi we cannot underestimate China in this regard, hindi po ba? Siguro bilang panghuling tanong ko, no, binanggit nyo rin yung sa Batanes. Obvious naman na pinalutang yan ng China, di ba? Kumbaga, they spoke through their so-called scholars. And then, siguro, they were trying to gauge the kind of reaction they would elicit from the Philippines. Pero dito sa mismong area, no, meron po ba, kunwari, Philippine Coast Guard and other agencies of government that are involved in this, meron bang mas iba yung pagbabantay, for instance? Dahil binanggit yung Batanes Sa atin, Garapal yun. Pero baka sa kanila, okay, we don't care. Di ba? Ano po yung measures na ginagawa ng ating pamahalaan? Well, Sir Christian, even before this issue came up, no, ang atin pong Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines ay pinapaigting naman talaga natin ang ating pagpapatrolya at presensya dito sa northern territory natin because of the incursion ng Chinese research vessel in the past few months and even yung pagdaan ng mga Chinese Coast Guard vessels dito. So tayo naman, as of this time, wala naman tayong nakikitang significant na masasabi mong tumaas ang bilang ng paggalaw ng Chinese Maritime Forces. What is really worrisome nung nangyari ito was just the statement. Other than that, wala namang naging tactical adjustment ang Chinese Maritime Forces.